Hindi isang negosyo. Say goodbye to switching prescriptions. Okay, This ngayon. Zoom reading Akala ko yung 21 ngayon na is kay Laka Eric, Pero, hindi ito na ni Laka Eric. Kasi ang guest is sila Angel Aquino, as inyong mga dilawan. And then, De Lima nandito. Tapos ito, yung mga kabataan ng Akbayan nandito. So, ibig sabihin, ito yung kanilang, mga dilawan ang karamihan na nandito. Ngayon, siguro, dahil nga nagkaroon lang ng pagkakaisa, dahil nga sa korupsyon, may mga maka-Duterte na sumama. Pero more on, ayun na, sumisigaw ng Duterte, no? Pero kitang-kita ko yung mga nandaan. Although nakamas at saka pero mga akbayan yun, yung mga kabataan ng akbayan. Pero yung mga rider, actually, yung mga nakita akong rider din doon, mga supporter naman talaga siguro ni Duterte yun, kasi talaga normal. Pero more on, especially yung mga nanggulo, Yung mga nanggulo sa Ayala Bridge. Halatang halata ito yung mga NPA na mga akbayan o yung mga Makabayan Block, yung mga grupo ng NPA na pinangungunahan na dati ni Ella Ilago. Ayan, ng mga to, So, malinaw na malinaw yung mga nangyari ng mga, krimen na, actually, it's considered crime kasi, di ba, nanakit na sila, pati mga pulis, sinarangan na nila, na sila. So, ay gawain yan ng mga, NPA. Kasi malalakas ang loob walang estudyante na malakas ang loob na gumawa ng ganyan. Given yan, sila naman talaga nang gugulo noon pa di ba? Ngayon, isa pa, is mga pare. Sino ba dati ang kalaban ng mga Duterte at saka ng Marcos? So, di ba mga pare din, kakampi ni Cory Aquino? So, ayan, ibig sabihin lang, nakipag-close sila kay BBM for 3 years. Ngayon, tapos na nila pakinabangan si BBM for 3 years at masira ang Duterte, di ba? So, ginawa nila, ngayon kinakalaban na rin nila si Marcos. And they want Marcos to be impeached. Diba? So, kitang-kita, yan ang sinasabing 2 birds in 1 stone. Dalawang natira nila, nasira nila si Marcos sa publiko. So, yan ang malaking pagkakamali ni Marcos, ang nagtiwala siya sa mga dilawan na mga kasama niya ngayon at tinanggal niya ang mga Duterte na siyang tumulong sa kanya, sa kanyang ama, upang makabalik siya sa pwesto. At ang mga Marcos, para makabalik. Ayan, makikita natin, naka-deploy yung 3,000 policemen daw sa Luneta, ina-avoid nila. Pero nakita nyo naman, ang gulo, wala din doon dahil nandun sila De Lima, andun lahat. So, ang gulo, wala doon, kundi nasa Ayala Bridge. So, given na talagang gawain naman talaga ng NPA to. Natatandaan nyo sa panahon ng 1972 ba yun? Yung Miranda, sa panahon ni Ninoy Aquino na magtatasalita sana si Ninoy Aquino, but Ninoy Aquino wasn't there. Tapos si ilan lang di ba? So ano nangyari, di ba? Ganyan din. Marami mga magsasaka na matay. Pakanadin yan ni Aquino. So the same din ang nangyari ngayong araw na to. This is what I believe. Hindi naman ako tanga, hindi rin siya tanga, kaya don't be misled na ang mga taong ito ay mga tao ni Duterte at mga supporter ni Duterte. That's not true. Marami sumisigaw ng Duterte, that is only the group na naglalakad o nag-iikot. Maybe, but I'm not saying kasi wala din ako doon person, pero yun ang nakita ko, according dyan sa ipinapakita, now, yung mga nanggulo, definitely hindi rin niya supporter ni Duterte. Kaya bukas, makalawa, tingnan nyo, bukas na naman, may na naman yan, na Duterte supporter na naman. Sisirain na naman nila ang Duterte. Mga nananahimik, di ba? Takot na itong mga to. Lumabas na naman si Trillanes para hindi na naman para sirain na naman ang Sara Duterte at hindi tumakbo na bilang Pangulo sa 2028 o manalo. Yan ang purpose nila. Ngayon pa lang, takot na sila na maupo ang isang Sara Duterte dahil alam nila na may kalalagyan sila. Yan. Natatakot na sila dahil baka gumante ang mga Duterte sa ginawa nila. Well, I really pray so na talagang gumanti sana
ang mga Duterte at ipakulong ang mga dapat ipakulong. No? Ako I really pray. Otherwise, ako, meron nga lang ako kapangyarihan talaga. Itong mga to. Tingnan nyo, yung mga, ano na yan, yung mga itim na flag na yan. Akbayan yan, Makabayan, Gabriela. Ganyan ang kanilang mga, lahat ng NPA group na organization. Yan ang kanilang mga bandila. Kasi mga devil yan mga demonyo yan Diba? Sila Risa Hontiveros, lahat yung kakakapian dyan. Yung mga nandyan sa pwesto na yan. Yung mga kongresista na niluluklok ng mga di umano natin, pero totoo lang, nababayaran na Comelec. Ayan, nakapwesto. Dahil ang Comelec din kasabot nila. Tandaan nyo, ang masamang tao, mas marami na nandito sa mundo kaysa sa mabubuting tao. Kaya mas maraming masamang tao na nagpaplano ng masama against sa mabuting tao na tulad ng pamilyang Duterte kasi nga hindi nila magawa at balakid sa kanila ang mga Duterte. Kaya hindi nila pwedeng gawin yung gusto nilang gawin. Tingnan nyo yung mga bandila, yung may mga bungo-bungo na yan, Makabayan Black yan, Gabriela yan, Akbayan, at kung ano-ano pang mga grupo na yan. Yung mga NPA, grupo ng NPA, yan, tandaan nyo. Kaya hindi yan Duterte supporter, sinasabi ko na sa inyo. Hindi yan Duterte supporter, baka sabihin nyo na naman Duterte supporter. Ang Duterte supporter ay may takot sa Diyos. At ang pinaglalaban lang namin, yung talagang dapat na ipaglaban. Kaya ito, panibawalan naman, nananamantala na naman sila. Pinakikita na naman nila ang grupo nilang naglalabasan to impeach. Di ba? Para magkaroon naman ng reason, maybe, na magkaroon ng ng martial law na pwedeng gamitin ito, palalabasin ganun. So, kaya kayong lahat ng nanonood, wag kayo basta-bastang naniniwala sa mga nakikita nyo, mga black propaganda. Hindi po lahat yan totoo. Tandaan nyo yan, lahat ng dilawan at kalaban noon pa, takot na takot maupo ang isang Vice President Duterte dahil alam nilang may kalalagyan sila at hindi uubra ang kanilang katiwalian. Galit sila sa korupsyon, pero sila mismo mga korap. Lahat ng nakapwestong kongresista dyan ay korap. Lahat ng miyembro nila. Isa na yan si PhilHealth scam. Si Risa Hontiveros, bakit binalik ba niya yung pera ng PhilHealth? Wala pa rin hanggang ngayon. Tandaan niyo yan. Kaya please lang, taong bayan, tayo ang pinaglalaroan. Ang mga taong, mga demonyong ito. Kasama na yung simbahan ng Katolik. Sorry to say, pero yan ang katotohanan. Magigatang tayo sa ating mga paniniwala. Yun lang. Kaya lagyan ko nga ng kaunting boses. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Pagpalain tayo lahat. Pari yan. Maraming salamat po. Salamat, Bishop Jerry Alminasa. Kasi kung yan ay supporter ng Duterte, walang ganyan yan. At kung ang mga sila ka Eric ang mga nag-ano yan, walang walang mga pare. Nakita nyo yung mga rally ng mga Duterte, walang mga pare, walang mga ganyan. Yan, yung mga kaguluhan na yan. Ito yung mga kawawa, yung nagagamit ng mga Makabayan Black o Akbayan, yung mga hinahire nila. Babayaran nila ng 1,000, 2,000 para lang manggulo. Tandaan niyo yan, ha? Mag-ingat kayo sa mga nakikita. Hindi lahat ng nakikita ay tama. At naririnig ay tama. Huwag kayong palilin lang. Ito sa Ayala. Ganyan na kagulo. Sir mo, pansinin nyo, 3 years, walang rally, walang kahit ano sa pag-upo ni Marcos. At walang bumubatikos sa mga NPA kay Marcos. Kasi planted yan. Planted ng NPA, planted ng mga dilawan. Tandaan yung lahat yan. Nagdasal din, nagsoul
ngayon sa Kaya walang wag nating paniwalaan yung mga yan. Diyos ko. Wala. Ganyan lang yan. Gagamitin nila yung sitwasyon. Diyan magaling ang mga NPA. Yung sitwasyon, gagamitin nila sa pagkakataon. Magaling mga yan dahil sa demonyo eh. 'Di ba? Ang ahas nga, ang serpent, nakita natin kung gaano tayo nilinlang. Kaya lahat yan magaling manlinlang. Actually, wala pa ako talaga nakitang supporter ng yung mga grupo ng Duterte supporters eh. Yung kaninang naglalakad lang, yung mga nagbabike na naglalakad, umiikot, medyo nga, yung mga, nakita ko yung mga rider. But the rest, wala ako nakikita. Kilala ko rin yung mga grupo ng Duterte. Wala. So, umiikot na naman ang pera ng taong bayan sa mga kongresista na NPA para ibayad na naman sa mga Pilipino. Naku, wag na kayong magpagamit mga Pilipinong mahihirap. Yan, may isa nang nahuli. Sana nga kung siyang tunay na salarin, kung hindi. At mga lang, nabayaran. Yan, dahil lang sa pera. At ayan. So, ito yung sitwasyon kanina. Well, ayan lang ang aking kaunting paalala sa lahat. Well, actually, okay lang dahil talagang para makita nga na talagang grabe yung korupsyon sa panahon ni Marcos na hindi nangyari sa panahon ni Duterte. Kaya Duterte is the best. Not Marcos, not Ramos, not Aquino, not either Arroyo, not Erap, lahat yan. Walang sinabi sa pamumuno ng mga Duterte. Kaya gumising kayo mga sinungaling na supporter ng Marcos. I'm also supporter of Marcos but Apo Lakay and Imelda Marcos at hindi sa anak na si BBM. Never I will. I talagang pinagkatiwalaan ko yan si BBM lang dahil nga isang Marcos. But then, nung nakita ko maraming pagkakamali, hindi pinagpatuloy, walang proyekto, I am really disappointed and I will never support BBM again. That's all. Alright guys, so my support will remain kay Apo Lakay, that I will always love Apo Lakay and Imelda Marcos, and of course the Duterte family. I salute Tatay Digong forever at mahal na mahal ko yan. Then Sara Duterte. So, whatever it is, sa ating lahat, sa totoong mga nagmamahal sa ating bayan at hindi lang pera, katulad ng lahat ang nakikita natin mga galit sa korupsyon pero sila mismo ay corrupt. Yang mga yan, sila De Lima, sila Hontivero, sila, lahat naman yung corrupt. My goodness, kung makapagsalita. But anyway, God knows. Mamamatay tayo, hindi natin madadala yung pera. But in our heart, malinis ang ating puso at ang ating konsensya. Tandaan nyo, manalingan tayo sa Diyos. Walang relihiyong makapagliligtas sa tao. Kaya ingat. Well, sa ating lahat, pagpalain nawa ang sambayan ng Pilipino at naway matapos ang lahat ng ito. Ang lahat ng korap na dapat ay maparusahan. Support those people who really fights for the country tulad ni Marcoleta. Tandaan nyo, hindi lahat ng nakapwesto sa Senado, lalo ngayon, ay puro plastic at kampihan lang. Protect the interest of the human, especially, ayan, yung mga mahihirap, the Filipinos, not just human, pero Filipino. Suportahan natin yung mga nakikita nating tama ang ginagawa, hindi lang dahil sa idol nyo. Pag mali, pag tama. So guys, have a wonderful morning. God bless Filipinos.